Hello sa inyo mga kasari, magandang hapon po sa ating lahat at sa lahat ng nanonood ngayon. So for today's video mga kasari ay ayan, tiningnan ko muna guys sa labas, baka kasi may tao, maririnig ng tao sa labas kung ano yung iyayaw-yaw ko sa inyo. So ngayon guys, paano nga ba kami nakakaipon? Paano mag-ipon kung ang source of income lang po namin ay sari-sari store na to? So, maraming nagtatanong, wala bang trabaho yung partner mo, ganito, ganyan. So, ayun po mga kasari, wala pong work ngayon si partner. Bali, nagtutulong po kami dito, tulungan kami dito sa sari-sari store. Iyon po ay choice naming dalawa or choice ko. Kasi ang hirap mga kasari na ako lang mag-isa dito sa tindahan. Ano yan? May tao guys dito pa po pwesto. Meron lang nagpa-Gcash, may bumili ng mga paninda, tapos meron ding nagpaluto ng fishball. So, ayun nga po mga kasari, paano nga ba kami nakakaipon? Kahit ang source of income namin ay sabihin ng iba na sari-sari store lang, paano kaya ito nakakasurvive sa araw-araw? Sa mga expenses, sa mga bayarin, sa mga hulugan. So, dito lang po namin talaga yan kinukuha. So, kung isipin nyo, di ba parang imposible, pero posible po yan mga kasari. And paano din po kami nakakaipon ni partner? Pasensya na guys, medyo maingay ang paligid kasi ang daming dumadaan na sasakyan. Tayo po ay malapit sa highway, tapos tumatahol pa po ang aking alaga, tapos may mga bata pa pong nagtatakbuhan sa labas. So, una sa lahat, may nagko-comment sa mga vlog ko, kaya ka lang naman nakakaipon kasi wala ka pang anak. Yes po, wala pa po akong anak. So, isa siguro yon, or wala pa kaming anak ni partner. Isa din po talaga yon sa reason bakit kami nakakaipon. Kasi wala pa kami masyadong gastusin. Hindi kami bumibili ng gatas, hindi kami bumibili ng diaper, at kung ano-ano pa na gastusin sa baby. So, pangalawa, paano kami nakakaipon? Binabantayan namin mga kasari yung aming expenses. Kailangan kung ano yung kita namin sa tindahan. Yun lang yung pwede namin galawin. Hindi dapat namin magalaw yung puhunan ng sari-sari store. Simple but very important mga kasari. Simple, kung iisipin natin, napakasimple lang naman yan. Pero kung aanuhin natin guys, diba, may mga needs tayo, may wants tayo. Minsan mas madalas na yung wants natin, yung talagang gustong-gusto natin, kailangan nating, alam niyo na, yung gustong-gusto nyong mabili. Kaya minsan nagagalaw yung benta ng tindahan na hindi naman pala dapat. So, yun guys, mahirap siya, mahirap panindigan, pero kailangan talagang bantay ang expenses. Wait lang guys, sasawayin ko lang si Basha. Pangalawa naman po mga kasari, 'di ba, dahil bukod-bukod yung benta natin dito sa tindahan, gaya dito sa tindahan, yan bukod yan sa ano talaga natin. Sa alak bukod din po, sa sigarilyo bukod din po, sa frozen bigas bukod din po, at sa yelo bukod din. So, ang mga bukod-bukod dito na talagang nagkakabenta ng malalaki is yung sa alak natin at sa sigarilyo. So, dyan po mga kasari, hindi po ako dyan talaga kumukuha. Kumukuha po ako dyan ng panghulog namin sa alkansya. So, yun po. Kaya po kami mga kasari ay nakakaipon. Kung ngayon mga kasari, dun sa benta ng alak at ng sigarilyo, dun talaga kami kumukuha. Kaya kami nag-iipon ngayon. So, kaya kami nakakaipon. Talagang yung iniipon namin ngayon guys, yung hinuhulog namin sa alkansya ay doon namin kinukuha guys. So kapag may labis, kunwari nakapamili or naka-order na kami, tapos may labis sa benta, hinuhulog namin sa alkansya. Tulad nung nakaraan mga kasari, medyo madami naman ng malaki na ang benta ng sisigarilyo. Napukod ko na yung pambayad ng kinredit natin sa JTI, tapos binukod ko na rin yung pampamili ng mga PMFTC cigarettes, yung Marlboro, Chester. Sabi ko, ay may natira pa, maghulog ako ng 1K sa alkansya. So naghulog ako. Sabi nga ni partner, saan galing yung 1K na yan? Sabi ko, sa sigarilyo. So ayun, hinulog ko guys. Tapos nung nakaraan, naghulog ako ng 900. Galing naman yun sa benta ng bigas
So, yun, yung mga tubo-tubo, mga kasari, doon namin hinuhulog. Kasi kami ngayon, mga kasari ni partner, talaga nagpipigil kami sa mga gastusin para talaga makaipon kami. Tapos yung alkansya na hinuhulugan namin talaga, ay sa December pa talaga yan. Mga first week ng December namin yan i-open. Balak namin magpa-tiles ng bahay. Kung medyo malaki-laki yung may ipon namin, tapos magpakisame, magpalagay ng pinto sa kabilang kwarto, tsaka pinto sa CR, o ganun guys. Tapos magpintura para medyo lumiwanag naman yung loob ng bahay, kasi medyo madilim guys, 'di ba? Hindi ko naman lagi napapakita sa inyo, hindi ako nakakapag-tour. May mga nagre-request din na mag-tour daw ako sa loob ng bahay, medyo makalat, tsaka madilim. So tsaka nakapag medyo napaayos na natin talaga ng konti, tsaka ako magtutour sa inyo, mga kasari. Tsaka po ngayon, mga kasari, ay talagang puspos din kami sa pag-save ni partner ngayon sa pag-iipon. Dahil nga madami kaming gustong bilhin. Parang naghahang na naman yung cellphone ko. Gusto namin ng bagong kutsyon sa December. Basta ang dami guys. Yung mga simpleng na medyo pricey din bilhin. Kaya kailangan talagang mag-ipon. Kaya nagdagdag din kami ng siomai, ng french fries, ng fishball, ng cheese stick, ng kikiam dito. Pero kahit papano, mga kasari, sa isang pamilihan ni partner, kinompute niya yung kapag nabenta niya lahat yun, meron din siyang 1,700 na kita dun sa lahat ng niya. Pag napaubos niya yung mga pinamili niyang french fries, fishball, kikiam, cheese stick, yun, siomai, kapag napaubos niya lahat yun, yun yung kikitain niya. Kung sa isang linggo man or mga ilang araw na ubos niya yun, meron siyang agad 1,700, diba guys? Kaya hindi rin masamang magdagdag tayo ng mga ganyang simpleng merienda na hindi naman ganon kalakihan yung puhunan. Diba? Talagang tiyaga-tiyaga lang talaga, kasi minsan iinitin mo yung mantika, like yung bumili kanina, 10 pisong fishball, iinitin mo yung mantika, buti mainit-init pa kasi may bumili kanina, so mabilis lang siya napainit, mabilis lang natapos yung 10 pisong fishball, naluto siya agad. Pero kung guys, kung talagang iinitin mo yung mantika from sobrang lamig na matagal na walang bumili, nagaano ako ng minimum order at least 10 pesos, kasi minsan may mga bata na magpapaluto ng 5 pesos na kikiam, 3 peraso lang yun. So sabi ko at least 10 pesos, kasi sayang yung bukas ng guys, tsaka yung init ng mantika. So ganun guys yung ginagawa namin dito. Talagang hindi kami nauubusan ng ideas kung saan kami kukuha ng mapapagkitaan pa, kasi habang tumatagal as an adult, marami ding expenses, mga kasari, di ba? Andyan yung kuryente, tubig, yan talaga yung buwanan na meron, pati wifi. So kailangan talaga nating makapag-ipon. Kanina guys, pagdating namin, namili kami sa Pure Gold sa Silang. Pagdating namin, ayun na naman, may expenses na naman, nakasuksok yung Meralco bill dito sa may gate. Sabi ko, ano to? Akala ko nga disconnection. Sabi ko, nakabayad naman ako. Naalala ko baka bill ng kuryente, kasi ngayon ay March 17. So, ayun, talagang tipid-tipid lang kung gusto mong makaipon. And talaga, kung goal nyo talaga is makaipon talaga this year or sa mga susunod na taon, kailangan mo talagang mag-ipon at pigil-pigilan yung mga mamahaling bagay na gusto mong bilhin na hindi naman ganong mahalaga. So, kailangan mong pigilan para makaipon ka. Kasi, kung makakaipon ka naman, para sa'yo din yan, di ba? Ipon mo din yan. So, ikaw rin yung makikinabang sa kumbaga, pag natapos ka ng mag-ipon, ikaw rin naman yung makikinabang sa ipon mo. Hindi naman ibang tao, di ba? So, yun guys, yung ginawa namin, talagang kumbaga pasensya lang, ganun, kumbaga patience, ganun, mga kasari. So wala naman akong anything na idadagdag. So minsan parang inaano nila na yung kumbaga
yung walang trabaho si partner, ganyan. Kaya minsan, kapag may nagtatanong, wala bang trabaho asawa mo? Hindi ko na lang guys sinasagot kasi alam naman nila na automatic kasama ko lagi. So, itatanong pa nila. So, hindi naman porke walang trabaho siya, hindi niya na ako tinutulungan. Kami lagi yung magkasama kapag namimili. Siya lagi nagbubuhat ng mga mabibigat. So, yun yung mga ginagawa niya guys. Siya yung nagluluto kapag may mga umu-order. Katulong ko magsara ng mabigat na panara dito sa kabila. So, kapag may ginagawa ako sa loob, siya yung nagbabantay. So, malaking tulong yun na hindi ko magagawa ng ako lang, mga kasari. Kasi kapag ginawa ko lahat yun ng ako lang, baka maluka ako. Kasi, di ba, bawal pa akong sobrang mapagod, magbuhat ng mabigat. Kasi, di ba, nakunan ako, guys. Bawal talaga na akong magbuhat ng mabigat. So, yung mga mabibigat na bagay, siya yung gumagawa. So, yun lamang po mga kasari, yung ating vlog for today. Thank you so much for watching. Sana may natutunan kayo mga kasari kahit simple lang yung vlog natin. And happy selling po sa inyong lahat. Bye guys!